Anxiety ba ito o normal lang na stress? O, ano ang kaibahan? Paano malalaman? So, ano ba yung kaibahan ng anxiety sa stress? Lahat naman tayo na-stress. O, minsan, di ba? O, lahat tayo na-stress sa trabaho, sa pamilya, sa pera, sa mga problema sa buhay. Pero minsan, napapansin mo na ba na kahit wala namang malinaw na problema, kinakabahan ka pa rin? Mabilis ang tibok ng puso, parang may mangyayaring masama. Hindi mapakali ang isip. Ang tanong, normal stress lang ba ito? O nagsisimula na itong maging anxiety? Number one, alamin natin ano yung difference or kaibahan between stress and anxiety. Magkaiba po ang stress sa anxiety. Ah, kahit magkahawig ang pakiramdam, medyo may similarities yung kanilang feelings o pakiramdam pero magkaiba yan. Pag sinabing stress, may clear trigger. May malinaw na nagsasanhi o nagdudulot. May cause. So, bawa, deadlines, kaya exam, financial problem. So, may trigger talaga. Kapag naayos ang problema, nawawala rin ang stress. Pero sa anxiety, minsan kahit wala namang problema, tuloy pa rin yung kaba. O, yan po yung anxiety. O, parang laging naka-alarm ang utak mo kahit wala namang danger. So, yan po ang anxiety. Number 2, warning signs, your body is overwhelmed. So, ano po yung mga palatandaan? Ano yung mga palatandaan o senyales na hindi na simpleng stress ang nararanasan mo? Number 1, hirap makatulog o laging puyat. O, number 2, mabilis ang tibok ng puso kahit nagpapahinga. O, nakarelax ka naman pero mabilis ang tibok ng puso, ang pintig, di ba? Madaling ma-irritate. O kaya naman irritable agad o kaya magalit, madaling magalit. Constant worry kahit maliit na bagay. O kaya naman feeling pagod kahit hindi naman physically pagod. Ano ibig sabihin? Hindi ka naman nagbuhat ng nag-barbell, hindi ka naman napagod talaga physically, pero parang drained ang katawan mo, walang lakas. So yan po ay mga palatandaan na warning signs na po yan. Sinyales na po yan na hindi lang yan simpleng stress. Ngayon, ano yung gagawin? What to do before it becomes chronic? Ano yung gagawin natin bago pa lumala ng husto o kaya maging seryoso, maging matinding sakit o matinding anxiety, depression o kaya panic disorder? Ang magandang balita, may magagawa ka pa bago po yun lumala. Subukan natin. Pwede itong gawin natin para ma-reverse or matulungan, ma-manage yung ating mga panic attack, anxiety, depression. Number 1 is deep breathing exercises para i-calm or ipakalma ang ating nervous system. Number 2, regular exercise para ilabas ang stress hormones. So, kapag tayo ay nag-regular exercise, mabilis ang sirkulasyon ng dugo, nangyayari yung mga cortisol or stress hormones ma-flush out din. Okay? So, napakaganda actually ng pakiramdam natin kapag tayo ay pinapawisan o nakakapag-exercise, di ba? Number 3, limit caffeine at late night scrolling. So, iwasan na natin. Maaari nga, palitan na lang natin ng mga herbal teas na walang caffeine yung mga kape. Kasi may anxiety ka na, depression na nga, o kaya may panic attack, nervyosa ka na, tapos kape pa ng kape, hindi talaga gagaling. Di ba? So, limit caffeine or totally palitan nyo na po yan ng herbal teas kasi yun po yung masustansya. At saka iwasan na rin yung late night scrolling, yung mga gadgets, blue light. And number 4, talk to someone you trust. So, may mga tao tayong alam natin na mapagkakatiwalaan, doon tayo confine ng ating mga nararamdaman, pinagdadaanan. Minsan, hindi lang isip ang kailangan magpahinga, pati yung ating katawan. Okay? Kung napapansin mo na lagi kang kinakabahan o hindi mapakali ang isip, huwag mo itong baliwalain. Ang mental health ay kasing importante ng physical health. Okay? So, follow nyo po itong ating podcast para matutunan nyo po paano alagaan ang utak, emosyon at pati ang ating katawan para mas maging kalmado ang buhay. At kung may kakilala ka pong palaging stress o anxious, i-share nyo rin po itong episode na ito. Baka ito ang unang hakbang para matulungan natin